Dumating ho sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Taguig City si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan City 3rd District Representative Dean Asistio para sa kanilang pagharap sa pagdinig kaugnay sa mga flood control project. Gayunman, hindi muna humarap sa live streaming ang mga ito dahil sa executive session request. Makibalita tayo kay TJ Mendoza. TJ. Wedge, humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio ngayong umaga. Nakadagdasan na ngayong linggo ang unang pagdinig ng ICI na bukas sa publiko via live streaming. Pero ang dalawang mambabatas, pinayagan ng komisyon na humarap pero sa executive session o pagdinig na hindi bukas sa publiko dahil umano sa mga sensitibong impormasyong maaari nilang mabitiwan. Sinabi ni Atayde na handa itong harapin lahat ng paratang sa kanya at hindi ito lalabas ng bansa. Katunayan niya ay mayroon itong affidavit at sasagutin lahat ng bintang sa kanya sa proper forum. Itinanggi ni Atayde lahat ng alegasyong ibinabato sa kanya. Ganyan din ang reaksyon ni Asistio. Sa kanyang pagdating sa komisyon ay sinabi nitong makikipagtulungan siya sa investigasyon na isinasagawa ng ICI. At para malinis na din ang kanyang pangalan laban sa mga paratang sa kanya, kaugnay sa anomalya sa mga proyekto kontra baha. Hindi umano natatakot si Asistio na sagutin ang mga katanungan ng komisyon at humiling lang siya ng executive session dahil sa maaaring sensitibong impormasyong maaari niyang mabitiwan sa kanyang pagharap sa ICI. Ilan lamang sina Asistio at Atayde sa mga pinangalanan ng mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Discaya na tumanggap umano ng kickback sa mga flood control projects na kalaunay na diskubreng may mga anomalya pala. Ginawit ng mga Diskaya ang mga mambabatas noong September 8 Senate Blue Ribbon Committee hearing. TJ Mendoza para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. So TJ, pagkatapos nitong special o executive session na ito, haharap ba sila ulit sa ICI para ipakita na yung live streaming nila? Kasi ang pangako ng ICI, naka-live stream na dapat sa publiko ang kanilang mga pagdinig. Wedge, tama, no? Tinanong natin kanina dahil katatapos pa lamang nung nangyaring pagdinig dito kay Arjo Atayde kanina dito sa ICI at sinabi nitong babalik siya dito sa komisyon para sa susunod pang nakaschedule na hearing sa kanya. Pero yung kalinawan kung ipapakita na ba ng ICI ang mga naganap sa kanilang closed door hearing ay hindi pa natin sigurado ngayon dahil nga sa guidelines ng ICI ay pinapahintulutan nilang executive session kung may mga information na sensitibo at hindi pa kailangan munang mailabas sa publiko. Pero mamaya, Wedge, ikaklaro natin yan pagkatapos ni Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio sa kanyang pagdinig dahil gusto din naming malaman kung makikita ba natin at mapapanood ba natin ang kanilang mga statements sa loob nga ng closed door hearing, Wedge. Alright, maraming salamat. Si TJ Mendoza nagbabalita mula sa ICI.